pagkakasala at magpagabay po para sa gawain ito at para sa araw-araw. Panginoong Diyos po naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po dahil ngayong gabi, Panginoon, ay kami na naman po ay magsasalo-salo sa inyong salita, sa inyong banal na salita, Panginoon. Ako po maghahayag ng inyong kingdom gospel para sa gabing ito at si Sister Angel mamaya. Lord God, kayo na po ang manguna. Kayo na po, Holy Spirit, ang siyang magturo at maghayag ngayon ng salita at hindi na po kami, Panginoon. At tanging pong may kabatasan, katotohanan, pag kayo, Panginoon, kayo, Holy Spirit, at pag kami po, Panginoon, ay wala po kaming karunungan, wala po kaming ambang dito. Kayo po ito. It's your day, Lord. It's your day. It's not about us. It's always about you, Lord Jesus Christ. Panginoon, dinalapit ko po sa inyo ang bawat isa. Nawa po, sila po ay bigyan niyo po ng kaunawaan, kagutuman, kaahuwan sa inyong salita, ng maisa isip, maisa puso, maisa buhay, at ang bawat salitang kanilang mapapakinggan. Lord God, nagpapasalamat po kami dahil sa pang-araw-araw, hindi niyo po kami pinababayaan, kami ay hindi niyo pinagkukulang, pinupuspos niyo po kami ng karunungan, at ginigising po kami palagi sa aming mga nagagawang mali, kami linilinis niyo, Panginoon. Maraming salamat po. At nawa po patuloy niyong kaawaan ang mundong ito, ang bawat isang tao dito sa mundo na hanggang ngayon nagiging matigas pa rin. Hanggang ngayon ayaw pa rin magpasako po sa inyong salita, sa inyong kalooban. Hanggang ngayon ayaw pa rin po kayong kilalanin at respetuhin, Panginoon. Kaawaan niyo po sila pagkat hindi po talaga nila alam ang kanilang ginagawa na maglilid lang po sa kapahamakan kapag hindi pa po sila nagbago. Panginoon, kaawaan niyo din po ang aming mga mahal sa buhay. Nawa po sila ay mahipo ang kanilang mga puso patungo po sa inyo. Kawan at patawarin sila. At nawa po mapunta rin po sila dito sa inyong kaharian, makipagsalo-salo po sa amin, Panginoon. At ganun din po yung sa mga lordships niyo, Panginoon, na nawa po ma-reach niyo po sila, mapalaganap niyo po itong live na ito dun sa mga taong gusto niyo pang makapakinig ng inyong banal na salita, Panginoon, para mapunta na rin po sila sa inyong kaharian. Lord God, nawa po kung anong kahilingan ng bawat isa, kung ito man po ay kagalingan, karunungan, kalakasan, nawa pagtibayin yung pananampalataya ng bawat isa, Panginoon. At sa pang-araw-araw, protektahan niyo po kami, Panginoon. At yung iba po na may hinihiling po sa inyo na sagot regarding sa kanilang calling, Panginoon, nawa pagkalooban niyo po sila nang magamit na po nila ang inyong kinaloob sa kanila dito sa inyong kaharian, Panginoon. Makatulong na rin po sa paglilingkod sa inyo. Yung doon po sa iba pa po na mga bago at gusto rin po mag-share ng inyong gospel, Panginoon, puspusin niyo po sila ng boldness, ng courage, Lord, na maipahayag ang inyong kingdom gospel dahil alam po namin sa inyong salita na ang lahat ng ito, ang inyong kingdom gospel, Panginoon, ay mapipreach to all nation po, and then the end will come. Lord God, kayo na po ang bahala para sa gabing ito. Nawa harangin nyo ang lahat ng interruptions, ang aming signal, panatilihin nyo po na maayos, ang aming kuryente, Panginoon, ang aming mga wifi and data connections, Lord, panatilihin nyo pong maayos para po tuloy-tuloy hanggang mamaya successful ang gawain na ito, Panginoon. Yun lamang po, hindi ko na po hahabaan. We rebuke and bind lahat ng mga evil spirit na nag-ooperate sa live na ito na hinahadlangan na maging matagumpay ang live na ito. We rebuke and bind Satan, all demons, lahat ng mga humaharang para maging successful ang gawain nito at humaharang sa aming mga pananampalataya at sa aming walk, Panginoon. We rebuke and bind them in your name, Lord Jesus Christ. We plead your blood, cover us with your blood, Panginoon, ang lahat ng gawain at lahat ng platforms, ang aming mga buhay ng aming mga mahal sa buhay. Cover niyo po kami with your holy blood, Lord Jesus Christ. Lahat ng papuri, pagpupugay, pasasalamat, pagsamba ay sa inyo lamang, Panginoon, at kalooban niyo lamang ang masusunod sa aming buhay at hindi na po yung sa amin. Sa inyo po ang kapangyarihan, ang kabanalan, kaluwalhatian at kaharian magpasawalang hanggan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the name of Lord Jesus Christ, we pray. One God. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. No? Yan, mag-start na po tayo. Let's start na. Ayan. So, ang topic po natin para sa gabing ito ay pagpapatuloy po natin na hanggang matapos yung Amos. Amos chapter 5 and 6 po tayo ngayon. MBB tag po yung gagamitin natin mga kapatid. So, kung meron po kayo dyang Bibles, bilang wala po tayo ngayon na share screen, open nyo po yung mga Bibles nyo. Ayan. Amos chapter 5, Magandang Balita, Biblia. Yan. Panawagan upang magsisi. Mga taga-Israel, pakinggan ninyo ang panaghoy kung ito tungkol sa inyo.
Nabuwal ang Israel at hindi na makakabangon. Nakahandusay siya at sa kanya'y walang tumutulong. Sinabi ng Panginoong Yahweh, sa sanlibong kawal na nainatasan ng isang lungsod, iisang daan ang makakabalik. Sa 100 namang inatasan ng isa pang lungsod, ang makakabalik ay 10 na lamang. So sabi po dito ni Propeta Amos, makinig ang lahat, makinig ang taga-Israel. So ito po, alam naman po natin no, yung sa Old Testament, talagang pinopertain din po yan sa atin. Kasi kung dati physical Israel, ngayon po spiritual na. So about din po itong warning sa atin. No? Sabi daw po, 'di ba, nabuwal ang Israel at hindi na makakabangon pa dahil sa constant at continuous nila na unrepentant sin. Yung pagsuway po nila at hindi pagsuway. 'Di ba, alam niyo 'yun, yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, yung pang-aapi po nila sa mga dukha, 'di ba, yung social injustice and oppression. Nananawagan po ang Panginoon through Prophet Amos na sila po ay magbago na. Ngunit dahil hindi po sila nagbago at siyang lumala pa po, 'di ba? Nandyan po rin yan sa kay Prophet Micah. Yung sa regarding dito sa Israel, nandyan din po kay Prophet Jeremiah. Yung kay Prophet Jeremiah, alam ko nakasentro lang yun sa sa Judah and Jerusalem. So dito naman kay Prophet Micah sa Samaria, which is yun yung dito nga sa northern part ng Israel. So sabi po dito, no, hindi na makakabangon pa. Itong pinur out na wrath or galit ng Panginoon dito sa kasamaang ginagawa ng mga taga-Israel. Sabi nga po dito, no, sa 100 kawal, ang matitira na lamang po 100 ang makakabalik. At yung 100 na yun, 'di ba? Mababawasan pa. Magiging 10 na lamang. Kasi nga po dun sa mga na-topic natin previously na mga chapters, ang sabi nga po dun, no, kahit malalakas na mga sundalo, kahit mga matatapang, kahit mga magigiting, wala pong uubra sa galit ng Panginoon. Sabi nga po doon, no, uuwi silang nakahubad na lamang. Yung mga sundalo, no, sa sobra pong galit ng Panginoon, hindi po talaga, alam niyo yun, hindi mapipigil eh. Sabi po doon, yung galit niya, hindi po talaga kayang pigilin ng kahit sino. So sabi po dito, ito, verse 4, ito po ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel. Lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Heto po yung sinasabi na repent or perish. Dalawa lamang po ang pagpipilian. Pag hindi po kayo nagbago at lumihis dyan sa kasamaan at pamumuhay sa kasalanan na ginagawa nyo, sabi po, di ba? Yan po, kung hindi po kayo tatalikod dyan sa kasamaan na ginagawa nyo, talaga pong perish lamang apoy. Pero pag sabi ng Panginoon, no, lumapit kayo sa akin, magbalik loob kayo sa akin, sabi ng Panginoon, at kayo'y mabubuhay. Kasi alam naman po natin na paglaman ang sinusunod mo, ang dadalhin lang niyan sa'yo ay kamatayan. Spiritual death, eternal death, pag hindi ka talaga nagbago. Pero kapag ikay nagbalik loob sa Diyos, binigay mo ang buhay mo para kanyang mabago, kanyang mapabanal, at ikay maglingkod na po sa kanya, magkakaroon ka talaga ng buhay. Hindi na sa laman, kundi sa spirito na po. Yan po iyon mga kapatid. Kaya ang title nga po nito, no, sa English, Seek the Lord and Live. Ibig sabihin po, hindi ka nabuhay sa laman. Hindi na laman yung nasusunod sa'yo. Mabubuhay ka na po sa Kanya, sa Espiritu na po. Panginoong Hesukristo nang namumuhay sa iyo. Nagdedwell sa iyo. Ikaw ang Kanyang temple, tayo. Tayo ang Kanyang dwelling place. Banal. Banal yung nasa atin, kaya ipanatili po natin na may kabanalan rin ng ating pamumuhay. So sabi po dito, no, verse 5, huwag kayong pumunta sa Bethel upang humingi ng tulong. Huwag kayong pumunta doon sa Berseba, sapagkat ang mga taga-Gilgal ay tiyak na mabibihag, at ang Bethel ay mawawalang kabuluhan. So natapik nga po natin yan, no, sa previous chapter, na yung regarding sa altar ng Bethel, na dun po yun, nagsimula yun kay Jeroboam, no? Kung di ako nagkakamali dyan, nasa 2 Kings ata yun, or what? Yung, dun po yun, no? Si Jeroboam po yung golden calf worship, yung, alam niyo po yun, yung pagan shrine na tinayo nila, altar, templo, para sa mga Diyos-Diyosan, nakasuklam-suklam sa Panginoon. Sabi nga po dun, wawasakin ng Panginoon yung mga altar na yun. Lahat-lahat.
Kahit yung mga, 'di ba? Sabi dito, I will strike the winter house along with the summer house. So, lahat po, pati yung mga houses of ivory shall perish. Yung lahat ng ginawa nila para dun sa mga Diyos-Diyosan na yun ay mawawala. Hindi na nila mapakikinabangan pa. Ano nga po, may gusto lang po akong i-share regarding dito sa mga Diyos-Diyosan. Kung babalikan po natin, na topic na po natin ito sa Acts, sa Book of Acts, mga kapatid. I-share ko lang ulit sa inyo. Sa Acts 17, mga kapatid, verse 22 to 34. Ayan, sabi po dito ni Apostol Pablo, tumayo si Pablo, nandito po yan na, sa Athens. Nung nasa Athens pa po sila Paul, sabi po dito, tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napakarelihiyoso sa maraming bagay. Dahil nga po, alam naman po natin tong Athens. Maraming Diyos-Diyosan dito, yung mga paganong mga Diyos-Diyosan, di ba? Yung mga Greek mga God and goddesses nila. 'Di ba? Diyan yun sa Athens eh. Sabi po dito ni Apostol Pablo na napakarelihiyoso nila diyan sa mga Diyos-Diyosan nila. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ko ng isang dambana na may nakasulat. Sa Diyos na hindi kilala. O sa English, unknown God. Yun daw po yung nakalagay doon, doon sa sa dambana, doon sa altar ng Diyos-Diyosan nila, nakalagay sa Diyos na hindi kilala. Brother Jo? Yes po. So, ang sabi po dito, ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi nyo nakikilala, ang siya kong ipinahahayag sa inyo. So, ang sinasabi po din ni Apostol Pablo, yung sinasamba nyong Diyos-Diyosan, hindi nyo kilala, unknown. So, ang gustong ipahayag dito ni Apostol Pablo, na meron lamang tayong iisang Diyos na tagapaglikha ng lahat ng bagay. Siya, yung Diyos na dapat nyong kilalanin. Kasi yan nga pong sinasamba nyo, hindi nyo kilala. So, kilalanin nyo yung totoong Diyos at yun ang ipapahayag ko sa inyo. Kaya yun po yung sabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya dito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa. At hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Sa makatuwid mga kapatid, ang Diyos po natin ang may likha ng lahat. Tingin nyo ba, magdidwell siya dyan sa ginawa lamang ng tao? Siya nga po ang gumawa ng lahat. Hindi nga po niya, sabi dito ni Apostol Pablo, hindi nga niya kailangan ng paglilingkod natin eh. Hindi niya kailangan ng mga bagay na yan. Ang kailangan niya ay ikaw mismo. Ayaw niya na yung mga ganyang templo na pisikal. Gusto na niya ay ikaw. Puso mo. Yang katawan mo, diyan siya mananahan. Diba? Diyan po siya mananahan para ikaw ay mapabanal niya kasi siya ay banal. So, dapat yung kanyang titirahan, which is yung katawan mo, yung espiritu mo, yung puso mo, ay banal. May kabanalan. So, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. So may tinakda na po ng Panginoon yung hangganan ng buhay ng tao sa simula pa lamang. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Alam niyo po mga kapatid, habang binabalikan ko to kanina, itong binabasa ko tong Acts, naiyak ako kasi alam niyo yun, sabi po dito, tinakda yun ng Panginoon sa simula't simula pa lamang. Yung panahon natin dito sa mundo. Yung ating buhay, hanggang saan yung hangganan, tinakda na ng Panginoon. Ang sabi dito, ay para hanapin natin ng Diyos. Naglagay siya ng void. Yung kulang. Para yung kulang na yan, ang purpose niyan ay hanapin mo siya.
Pero ang ginagawa ng mga makamundong tao ay yung void na iyon na linagay ng Panginoon ay hinahanap mo dito sa mundo na never ka naman talagang masasatisfy. Kasi hindi po para doon yung linagay ng void na yun ng Panginoon. Napakalinaw dito. Ang sabi niya na doon sa span of life mo na tinakda niya, kung gaano man yun kaikli o kahaba, ay para hanapin mo siya, magbalik loob ka sa Kanya, ma-restore yung relasyon mo sa Kanya na dating nawala dahil sa kasalanan. So, ang sabi po dito, no, sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga ay mga anak niya. So, tayo'y mga anak niya. Ang mga anak, kailangang, di ba, kailangang magpasakop, sumunod sa kanyang ama, sa kanyang Diyos, sa kanyang lumikha. So, yun po yun mga kapatid, no? Tapusin ko na lang din to, maikli na lang naman siya. Sabi dito, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Yan nga po yung ginagawa ng mga relihiyosong tao ngayon, no? Akala po nila ay mailalarawan nila ang Diyos sa mga limitadong bagay na lamang, gawa lamang ng ginto at pilak. Hindi mo mapagkakasya ang Diyos dyan. Diba? Hindi mo mailalarawan kung gaano, diba, kadakilang Panginoon dyan sa mga bagay na yan na gawa lamang ng kamay. Napawang likha lamang ng tao. Diba? So sabi po dito, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang hindi pagkakakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit. Ito ha, nakinig kayo. Sabi po, magsisit, talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Napakalinaw mga kapatid. New Testament, Acts, Amos, binabasa natin Old Testament, iisa lang din po ang sinasabi ng Diyos. Magsisi at talikuran na ang mga ginagawang masasama sa pamumuhay nyo. At magbalik loob na sa Diyos. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Diyos na nagkatawang tao, Panginoong Hesukristo, muling nabuhay. Diba? So sabi po dito, nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao, may ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio, naka-anim ng kapulungan ng Areopago, isang babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. So, doon po nagtatapos no, na yun, gusto ko lang i-share sa inyo ito nung habang nabasa ko ito, na talagang related po dito sa sinasabi sa Amos na sabi ng Panginoon na itong mga altar ng Diyos-Diyosan na itinayo nito, itong mga, di ba? Nitong mga taong ito, itong mga Israelitang ito ay wawasakin po niya kasi malinaw naman po na iisa lamang po ang Diyos. Di ba? Yung sinasamba nila ay unknown God. Hindi kilala. Na dapat ang kinikilala nila ay yung Diyos na itatama yung pamumuhay nila. Kasi yun nga po yung nagiging dahilan, no? Dahil po ang mga tao ay ayaw po nilang maitama yung kanilang pamumuhay. They hate Him who reproves. Hate na hate po nila yung nagtatama sa kanila. Nandyan po yan sa verse 10 ng Amos. Hate na hate nila yung nagsasalita ng katotohanan. Diba? Yan yung mga makamundong tao. So pagpatuloy po natin mga kapatid, no? Balik po tayo dito sa Amos. So sabi po dito, verse 5, huwag kayong pumunta sa Bethel upang humingi ng tulong. Huwag kayong pumunta doon sa Beersheba, sapagkat ang mga taga-Gilgal ay tiyak na mabibihag at ang Bethel ay mawawalang kabuluhan. Sorry, nabasa na pala natin yan. So, malinaw na malinaw mga kapatid, na ayaw ng Panginoon yan, yung mga ginagawang mga altar na yan o mga templo na yan sa mga Diyos-Diyosan na alam naman po natin nangyayari sa henerasyon natin. Diba? So sabi po dito, lumapit kayo kay Yahweh at kayo'y mabubuhay. Kung hindi, bababa siyang parang apoy sa mga anak ni Jose.
Susunugin ng Bethel at walang makakasugpo sa apoy na ito. So bakit po sinabi dito? Yung sa bahay ni Jose, sa mga anak ni Jose. So sa English po dito, no, house of Joseph na nagre-represent sa kanyang mga anak. 'Di ba? Yung tribe or yung house of Ephraim and Manasseh. Kasi ito po ay nasa north part ng Israel kasi nga po 'di ba nahati. Yung southern Judah, yung northern ito. Ito 'yun. Itong house of Joseph, 'di ba? So sabi po dito kasi yung house of Joseph mababanggit po 'yan sa wait lang mga kapatid sa Judges 1:22. Balikan natin mga kapatid. Nabanggit po 'yan yung house of Joseph. Judges 1:22. Wait lang mga kapatid. Ayan. 1:22. Ang sabi po dito, the house of Joseph also went up against Bethel. So malinaw po mga kapatid na itong house of Joseph na nagre-represent nga po sa tribe of Ephraim and Manasseh bilang mga anak ni Joseph, they took the city of Bethel. Ayan sabi dito, they went up against Bethel and the Lord was with them. And the house of Joseph scouted out Bethel. Now the name of the city was formerly Luz. And the spies saw a man coming out of the city and they said to him, please show us the way into the city and we will deal kindly with you. So, sa makatuwid po, 'di ba, they took itong Bethel, na dati nga po ay banal, holy site, banal na sambahan sa panahon ni, alam ko po ni Abraham kung di ako nagkakamali. Pero ang ginawa po, sa time ni Jeroboam, nagtayo siya ng mga pagan shrine, yung mga sa altar ng Diyos-Diyosan, nakalapastanganan sa Panginoon. Di po ba mga kapatid? Wait lang. Ano yun? Yung leprosy. Sorry mga kapatid, di ko nababasa yung mga comments. So, ayan sabi po dito, no? Balikan po natin, nandito na po tayo sa verse 7. Kahabag-habag kayo na nagkakait ng katarungan at yumuyurak sa karapatan ng mga tao. So, ito nga po yun, no? Sa mga previous chapters na nalaman po natin na yung mga mayayaman, yung mga elite, no? Na ang ginagawa po nila, inaapi nila yung mga dukha, ino-oppress nila. Binibenta nila bilang alipin. Na kahit nga man lang kaliit-liit lang yung utang sa kanila ay nagagawa nila yung mga masasamang bagay na iyon dun sa mga dukha. Di po ba? Yinuyurakan nila yung karapatan ng tao. Ang sabi nga po ng Panginoon, God is God of justice. Siya yung magbibigay ng hustisya sa mga inaapi ng mga mayayamang taong ito. Kaya nga po, pinur out din ang wrath sa kanila. Diba, sasabi po dito, nilikha ni Yahweh ang Pleiades at ang Orion. Itinatakda niya ang araw at ang gabi. Tinipon niya ang tubig mula sa karagatan upang muling ibuhos sa sangkalupaan. Yahweh ang kanyang pangalan. Winawasak niya ang mga kuta at dinudurog ang mga tanggulan. So sabi po dito mga kapatid, no, na ang Panginoon po, ang ating Diyos ang lumikha nito. Itong mga bituin na sinasamba ng mga tao. 'Di ba yung karaniwan po dito, no, mababanggit din po 'yan sa verse 26. Verse 26, may sinasamba silang star god, yung Ikiyun. 'Di ba? Na sinasabi po dito na linikha po ng Diyos itong mga bituin. Creation niya yan, hindi para sambahin ng tao. Ang sasambahin dapat ay yung lumikha at hindi yung nilikha. So, yan no, tinakda niya ang araw at gabi. Yan po yung purpose. Yes po, Brother Daniel. Yung sa din po, 'di ba? Diyan na pumasok yung mga Gemini, Scorpio. Oo, yung mga constellation na yan yung sinusunod-sunod nila, 'di ba? Yung mga horoscope. Yung mga daw, yung mga diba? horoscope na birthday daw, Di mama Scorpio ko kayo daw. ganyan din. Naniniwala din sa mga ganyan. Hello Zodiac po, ayun sign na pala ko. si Brother Ron. Welcome po, Brother Ron. Ayan.
Oo, oo, Sister Nika. O yun, so yung kanina nga, di ba, yung sa Athens, dun sa nabasa natin sa Acts, di ba, yan yung nila, sentro ng nila, ng pagan worship nila sa mga Diyos-Diyosan. Na yan, mga mythology, mga astrology, mga ganyan. Ang sabi nga po, di ba, ito'y walang kabuluhan. Imbento lamang unknown. Na dapat ang kinikilala nila, imbis na yung unknown God, yung Diyos na lumikha ng lahat. Diba? Wait lang, may gumalaw dun sa may gumalaw dun sa basurahan. Ano yun? Wait lang. Sabi dito. May gumalaw sa Biglang basurahan. may gumalaw. Baka butiki lang. Sabi dito. Ayan. So sabi po dito, no, winawasak ng Panginoon ng mga kuta at dinudurog ang mga tanggulan. So sabi po dito, pagpatuloy natin, namumuhi kayo sa naninindigan sa katarungan at hinahamak ang nagsasabi ng katotohanan. Ito nga po yung nabanggit natin kanina. Ang mga tao, katulad nga nitong mga Israelitang to, namumuhi sila dun sa mga nagtatama sa kanila. Katulad nga po, di ba, ng ginagamit ng Panginoon ng mga propeta para sila ay warningan na magbago. Pero, imbis na makinig ang mga Israelita, di ba nagagalit pa sila, pinapatahimik pa nila yung mga propeta. Di ba nga yung nabanggit yun sa mga natapik natin, na pinipigilan nila na mag-prophesy yung mga di ba? Pinipigilan nila at yung mga devoted para sa Panginoon ng mga holy people, yung mga Nazirites, di ba? Nila, parang pinapainom nila ng alak. Yun nga yung vow na wag silang uminom. Sa makatuwid, di ba, grabe yung kasamaan ng mga tao. Na yung mga sumusunod sa Diyos, gusto nila wag sumunod sa Diyos. Pinipigilan nila. Di ba mga kapatid? Yan nga po yun. Na sinasabi din po sa Proverbs, na ang fool, mga hangal, mga mangmang, ay hate na tinatama sila. Hate na hate nila yung ini-instruct sila para magbago. Samantalang, yung mga pinupuspos ng Panginoon ng karunungan ay yung mga nagpapakumbaba. Yung mga lumalapit sa Kanya. Hindi katulad ng mga taong ganito. Ayaw na ayaw ng katotohanan. Ayaw na matatama sila. Na sinasabihan silang magbago. Ginigipit ninyo ang mahihirap at hinuhuthot ang kanilang ani. Kaya't hindi ninyo matitirhan ang bahay na batong inyong itinayo, ni malalasap man lang ang alak mula sa malalawak niyang ubasan. So, hindi daw po mapapakinabangan mga kapatid. Kasi nga po, di ba, itong ay ipapasamsam po sa kalaban, sa kaaway, sa ibang imperyo na walang matitira po. No, na dating mga mayayaman, dati nagkakasiyahan, ngayon, ay malungkot na, desolate na yung lugar at wala silang makain, walang mainom, lahat ng mga mayayaman ay naghihirap na. Walang tumutulong sa kanila. Kahit yung mga ubasan nila, wala silang mapapakinabangan ni isa. So sabi po dito, alam ko kung gaano karami ang inyong ginawang kasamaan at kung gaano kabigat ang inyong mga kasalanan. Kayo'y humihingi ng suhol sa mga taong matuwid at ipinagkakait ninyo sa mga mahihirap ang katarungan. So heto po yun mga kapatid, no, dahil sa greed, heto po itong mga taong ito tumatanggap ng suhol. Karamihan pa nga po dyan mga kapatid, mga mayayaman. Na sa sobrang greed nila, sa sobrang pagmamahal nila, pagnanasa nila sa pera o yaman, ay nagagawa na po nilang tumanggap ng ganyan. At nang-aapi pa po sila. 'Di ba mayaman na, nang-aapi pa ng kulang sa buhay. 'Di ba? Mga dukha. Sabi po dito pinagkakait nila yung katarungan. Na katulad nga po saan nga 'yun? Na yung katarungan para sa mga mahihirap ay pinagkakait nila. Parang 'di ba yung mga hukom dito, yung mga nagdidesisyon, 'di ba? Mas pinapaboran pa yung mga mayayaman kaysa dun sa mga mahihirap. So, sabi po dito, naghahari ang kasamaan sa panahong ito. Kaya't kung ikay matalino, mananahimik ka na lang. So, yun po yun mga kapatid. Ang sabi dito, naghahari ang kasamaan. So, kahit po dito ngayon sa ating generation mga kapatid,
nagahari po talaga ang kasamaan, which is si Satan. Diba? Ang mga evil spirit na nag-ooperate, evil forces in spiritual realm ang nag-ooperate sa mga taong yan, karaniwan, mga mayayaman, mga leader ng mga bansa. Kaya anong nangyayari ngayon? Away-away, puro gulo, dibisyon, wala nang kapayapaan ng mga kapatid. Kaya nga po sabi dito, no, yung mga matatalino, nananahimik na lang at nananalangin sa Panginoon. Ganyan po tayo mga kapatid. Kasi wala po tayong magawa dyan sa mga taong yan na mga leader ng mga bansa na yan. Kundi ipanalangin na lang po na baka sakali mahipo pa ng Diyos ang kanilang mga puso. Kasi nga sabi nga po, no, ang Panginoon ay binibigay na po ang nasa ng kanilang mga laman. Kasi matigas na sila Wala nang pagbabago. Kahit anong gawin mo, katulad nga po nito, ng mga Israelites, wala na po ayaw nang magbago. So, pinur out na ng Panginoon yung kanyang galit. So, ganyan na ganyan din ang mangyayari ngayon sa nalalapit niyang wrath, pagsusunog. Na sa pang-araw-araw na ginawa niya, na tayo nagwa-warning, tayo nagpapahayag ng kingdom gospel para sila'y magbago, ang mga tao, hindi pa rin po sila nagbabago. Nandyan pa rin po sila sa katigasan ng kanilang mga 'di ba, ulo, ng kanilang mga puso, na ayaw pong sumunod, ayaw magpasakop sa Diyos na nagtatama ng pamumuhay nila, sa kanyang salita. So sabi po dito, no, gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sasaiyo si Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulad ng sinasabi mo. So sabi po dito, no, gawin mo ang matuwid. Huwag kang gumawa ng masama. Kasi nga sabi nga po dun sa topic natin, no, Proverbs po ba yun or sa Psalms, na nakahanda na po yung hatol sa mga masasama. Huwag kayong mainggit, huwag kayong makinig, ni makisalo dyan sa mga masasama. Kasi darating na po ang kaparusahan, nakahanda na ang judgment sa mga taong yan na ayaw magbago. Pero tayo, na mga matutuwid, di ba, tayo lumalakad ng tuwid sa Diyos. Hindi po para mahawa tayo dyan sa kasamaan nila, kundi patuloy lang po tayo sa paglakad ng tama sa paningin ng ating Diyos. Kasi siya ang ating pinaglilingkuran, siya ang ating piniplease. Hindi na tayo para makisalamuha, makisama sa mga makamundong tao na puro kasamaan ang ginagawa. So sabi po dito, kamuhian mo ang masama, ibigin ng mabuti, pairalin mo sa mga hukuman ang katarungan. So palagi pong binabanggit dito mga kapatid ang katarungan, justice, kasi just nga po ang Panginoon So di ba po, dapat ang katangian ng Panginoon, siya na po umiiral sa atin. Kung siya ay just, kung siya ay fair, ganun din po dapat tayo. So hindi para mang-api po tayo ng kapwa, pagmamahal po ang gusto niya na maipakita po natin sa bawat isa. Sabi po dito, no, baka sakaling kahabagan ni Yahweh ang matitirang buhay sa lahi ni Jose. Kaya't sinasabi ni Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon, maririnig sa mga lansangan ang mga pagtangis at ang mga paghihinagpis sa mga liwasan. Pati ang mga magsasaka ay makikidalamhati kasama ng mga bayarang taga-iyak. May mga pagtangis sa bawat ubasan sapagkat darating na ako sa inyong kalagitnaan. So ito nga po yung mga kapatid, no, sabi ng Panginoon, no, darating na ako sa inyong kalagitnaan, magbago na kayo. Huwag na kayong mang-api. Bigyan nyo ng katarungan yung mga tao. Pagmamahal, yan po yun, no, na yan po yung mangyayari ngayon. Parating ang Panginoon. Parating ang kanyang wrath, ang kanyang judgment. Diba? Alam mo, naisip ko po dito, no, pumasok lang po sa akin dito yung Passover, mga kapatid. Diba, yung Passover dun sa Exodus. Nasa numbers din po, yun kung di ako nagkakamali. Na, diba yung paglagpas nga po. Ang sabi nga po dun, mismong Panginoon, ang dadaan. Dun sa mga walang dugo, diba? Nung lamb, dun sa kanilang doorpost. Ang dala po ay death. Diba? Yung destroyer na tinatawag death dun sa mga firstborn na wala pong yung dugo dun sa doorpost, walang dugo ng lamb. Ibig sabihin, ang representation lang po. Kung wala ka sa will ng Panginoon, dito kung i-connect po sa atin sa nalalapit po na judgment ng Panginoon. Kung wala ka sa will, naka-disalign ka, naka-disobey ka, hindi ka nakapasakop sa will ng Panginoon, hindi mo ginagawa yung will ng Panginoon, yun, masasama ka sa pagsusunog, kapatid.
Yan po yung foreshadowing ng Passover, mga kapatid. Na dito binabanggit mismong siya. Sabi niya nyo, darating na ako sa inyong kalagitnaan. Magbago na kayo. Talikuran nyo na yung kasamaan nyo. Malapit na ako. Ganyan yung sinasabi ng Panginoon, no? Nangungusap po sa atin. Malapit na akong bumalik. Ayusin nyo na yung mga buhay nyo. Kasi sa pagbabalik ko, tanging wrath na lamang, wala ng awa. Kasi yung awa, binibigay na ngayon eh. Awa na nga po ito eh. Na ginagamit tayo ng Panginoon upang ipahayag sa kanila. I-warning na po na malapit na pong bumalik ang Panginoon, na magbago na, magrepent na mamuhay na ng matuwid at may kabanalan sa Panginoon. Magkaroon ng mabuting bunga. Kasi yan po ang kanyang hahanapin, yung kanyang wangis. Diba? So sabi po dito, kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Bakit ninyo hinihintay ang araw na iyon? Iyon ay magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. Para kayong umiwas sa leyon, ngunit oso ang nasagupa. O kaya'y gaya ng isang taong umuwi sa bahay, ngunit pagsandal sa dingding ay tinuklaw ng ahas. So sabi po dito mga kapatid, no? Kahabag-habag daw po, sabi dito ni Prophet Amos, kahabag-habag itong mga nag-iintay ng araw. Di ba, ni Yahweh, ng ating Diyos. Na hindi naman nagbabago. Di ba? Yan nga po yung sabi doon sa New Testament eh. Naghahanap ang generation na ito ng sign. There is no other sign. Kundi yung sign lamang ni Jonah. Repentance. Kasi ganyan yung mga tao, no? Sasabihin nila, saved by grace sila. At inaantay na daw nila ang Diyos. Pero tingnan mo yung pamumuhay, hindi nagbabago. Ganito. Diba sabi nga dito, para kang umiwas sa leyon pero may nasagupa ka namang oso. Ibig sabihin, hindi mo tinatama yung pamumuhay mo, kapahamakan pa rin ang hatid niyan. Nag-aantay ka para ano? Diba? Para mapunta sa apoy? Tayo na nag-aantay na namumuhay ng matuwid. Yun ang gusto ng Panginoon. Wala kang iintay, di ba? Wala kang makukuha na tanda sa Kanya, kundi repentance. Magrepent ka, kapatid. At ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Sabi po dito, no, magiging pusikit na kadiliman at hindi kaliwanagan ng araw ni Yahweh. Araw na napakalungkot at napakadilim. 2 beses po nabanggit. Na foreshadowing din po yan sa Kanyang pagbabalik. Na yan ang mangyayari. Hindi po siya masayang babalik, mga kapatid. Hindi po siya nakangiting babalik, hindi po kaliwanagan ng makikita, kundi kadiliman. Diba? Maitim na langit. Madilim. Diba mga kapatid? Sabi nga po, ayan pusikit ng kadiliman at hindi kaliwanagan ng araw ni Yahweh. Araw na napakalungkot at napakadilim. Kasi nga po, galit na siya, nagpupuyos na yung galit niya, iniipon na po niya. Kaya nga po hindi pa siya bumabalik, nananatili pa po siyang mapagtimpi. Hinuhold niya pa yung galit niya. Para yung tao ay magrepent pa. Maligtas pa niya. Pero sa pagbabalik niya, ayan po yung mangyayari. Diba? Napakalungkot dahil marami ang iiyak. Marami ang magsisisi kung kailan huli na. Na bakit hindi sila nakinig? Sabi nga po, no, dumadagundong na po yung boses niya eh. Ginagamit niya na nga yung mga lingkod niya. Na magbago na kayo, parating na ang Diyos. Ano pang ginagawa niyo sa buhay niyo? So sabi po dito, namumuhi ako sa inyong mga handaan. Hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na sinusunog. Handog na mga pagkaing butil at mga hayop na pinataba. Kahit na ang mga iyon ay handog pangkapayapaan, hindi ko pa rin papansinin. Tigilan na ninyo ang maiingay na awitan. Ayoko nang marinig ang inyong mga alpa. Sa halip ay padaluyin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog. Gayon din ang katuwiran. Tulad ng isang hindi natutuyong batis. Ayan nga po sabi ng Panginoon. Tigilan nyo na yan yung mga burnt offerings nyo, yung mga sakripisyo nyo. Gawin nyo ito, mercy, justice sa inyong kapwa, love.
Yan ang gusto ng Panginoon, ang pagsunod sa Kanya, ang pagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Kasi sabi nga po, no, lagi nating nasisingit yun sa Jeremiah 7, na, di ba, sakripisyo yan yung ginagawa ng mga tao, ng mga relihiyoso na nagsisimba sila, di ba? Yung akala nila, yung mga ginagawa nilang mga bagay na yan na makapagliligtas sa kanila. Tapos, iba yung buhay nila, patago. Hindi nagbabago. Sabi ng Panginoon, no, tigilan nyo na yung mga ginagawa nyo, tigilan nyo na yung mga pag-awit nyo, hindi naman kayo nagbabago. Yan no, sabi niya, tigilan na ninyong maiingay na awitan. Useless yung pag-awit-awit nyo sa simbahan. Useless yung pagluhod-luhod nyo, niiyak-iyak pa kayo. Tapos paglabas nyo, anong gagawin nyo? Magchichismis? Magiinom? Anong gagawin? Heto na nagsasalita ng Panginoon. Ang sabi, tigilan nyo na yan. You cannot fake Him. Hindi nyo siya maluloko. Ang gusto niya ay totoo. Gusto niya pagmamahal. Gusto niya kabutihan, justice, katarungan. Kasi yan nga po sabi niya, mercy rather than sacrifice. Ayaw niya na yung mga ganyan. So sabi niya, sa loob ng 40 taong pamamalagi nyo sa ilang, yung sa 40 years in wilderness mga kapatid, o Israel, nagdala ba kayo sa akin ng mga handog na sinusunog at mga handog ng pasasalamat? Buhatin na ninyong rebulto ni Sakot na inyong hari at ni Kaywan, ang Diyos na bituin ang mga imahe na inyong ginawa. Dahil dito'y itatapon ko kayo sa kabila pa ng Damasco, sabi ni Yahweh, na ang pangalan ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pakalinaw mga kapatid, laging pinapakilala ng Panginoon Ako ang makapangyarihan sa lahat. Yung mga ginagawa nyo ay hindi ko palalagpasin. Sabi niya nga dito, no? Ni minsan ba, naalala, yung sa nasa ilang sila, nagdala ba daw sa kanya ng handog? Anong ginawa ng mga tao? Pagrereklamo? Di ba ng mga Israelita, nung niligtas nga sila mula sa Egypt, nandun na si wilderness, anong ginawa ng mga tao? Puro reklamo, di ba? Walang pananampalataya, puro pag-disobey, puro pagsuway, puro pagsamba sa Diyos-Diyusan, puro sexual immorality. Di ba? Kahit ikaw sa katayuan ng Diyos, talagang maaano ka Di ba? Buti na lang talaga napakamapagtimpi ng Diyos. Binibigyan pa rin ng kabutihan, binibigyan pa rin ng pagkakataon ng mga tao na kahit napakatigas na, binibigyan pa ng pagkakataon ng Panginoon na kayo'y magbago. Kasi sa pagbabalik ng Diyos, wala na pong awa kundi wrath. Consuming fire. Sabi nga po, no, yung apoy na nagliliyab na hindi nyo po mapipigilan. Talagang iko-consume kayo kung kayo'y nakadisobey sa kanyang will. So sabi nga po dito, no, itatapon ko kayo sa kabila pa ng Damasco. So ang sabi po dyan, no, talagang ang tinutukoy po dyan na yung pinasakop nga po sila sa ibang mga empire. Ito yung Israel sa Assyria. Ayan, Assyrian exile sa kabila ng Damasco. So, mga kapatid, dito sa na topic natin itong chapter. Sa mga chapters na natatopic natin sa Amos. Talagang warning, mga kapatid. Warning na katulad din po sa mangyayari. Puro warning, kasi pagmamahal po yun Love warns before judgment falls po talaga mga kapatid. Pagmamahal po ito, awa po ito, biyaya po ito na lagi po nagpapahayag ang Panginoon bago niya gawin. Para nga po, sabi nga niya katulad kanina, para yung mga natitira pa na dito nga sa bahay ni Jose, na makikinig, susunod at magbabago ay maliligtas. 'Di ba? So, ganun din po tayo ngayon. Na kung sino po yung tatanggap ng awa, yung kanyang warning, di ba, magkakaroon ng takot at respeto at pagsunod sa kanyang salita at magbabago, yun po ang maliligtas mga kapatid. So, pagpatuloy po natin, wait lang. Sige, pagpatuloy natin, wala pa naman si Sis Angel, Ayan, chapter 6, ang pagkawasak ng Israel. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sayon. At kayong naninirahang matiwasay sa bundok ng Samaria. Kayo na kinikilala sa Israel, ang bansang pinili at nilalapitan ng mga nangangailangan. Tingnan ninyong lungsod ng Kalne. Puntahan ninyong tanyag na lungsod ng Hamat at ang Gat na lungsod ng mga Filisteo. Nakakahigit ba sila kaysa sa Juda at Israel?
Mas malaki ba ang lupaing sakop nila kaysa sa inyo? Gusto ninyong ipagpaliban ng araw ng inyong kapahamakan, ngunit sa ginagawa nyo ay lalong nalalapit ang araw ng karahasan. Ito nga po yun, no? Pag sinasabihan mo nga po sila, di ba yung mga tao, pag sinasabihan mo sila, ayaw pa nila na bumalik ang Panginoon. Kasi alam na alam po nila na mapaparusahan sila eh. Kasi alam nila yung pamumuhay nila, ayaw yun ng Diyos. Pero dahil nga po sa katigasan nila, na ma-pride na po sila, at dahil po, alam niyo po kung bakit sila tumigas. Dahil po dun sa mga nangangaral ng mali. Dahil sa mga relihiyon. Dahil sa mundong ito na diniceive, dahil kay Satan na talagang naglagay, talagang ang lalim na nung deception nung lies na naitanim sa kanila. Kaya, hindi alam nyo yun, yung tradisyon na po yung sinusunod nila, nakasanayan na nila sa buhay nila. Sabi nila, hindi yun, pag sinasabihan mo, ganito na talaga ako ito na yung nakasanayan, di ba ganun sila? Nung naalala ko nga po yung nabasa na, share ko din po yun dito, no? They are too traditional to be transitional. Nandun sila sa tradisyon Ayaw nilang mag-transition, ayaw nilang magbago yung isip nila, mag-renew yung mind nila. Katulad ng mga Israelita, na nandun pa yung mindset nila sa slavery. So, katulad din po ng mga tao na yung mindset nila, nandyan pa sila sa cycle ng slavery, sa sin. Nasanay na po sila dyan. Sa binibigay ni Satan. 'Di ba? Kasi may binibigay din po siyang glory. 'Di ba? Yung mga pleasures, yung mga pride of life, lust of the eyes, lust of the flesh. Kaya akala ngayon nila, malaya sila. Akala nila yung kasarapan na yun ay kalayaan. Ihang hindi nila alam, sa paningin ng Panginoon, independency is rebellion. Kailangan dependent ka sa Kanya. Pero kung ikay independent at ayaw mo magpasakop sa Kanya, yan ay rebellion sa Kanya, pagsuway sa Kanya. Yan ang kinasusuklam niya. So ang sabi po dito mga kapatid, na itong mga taong ito, ayaw pang dumating ang Panginoon, gustong ipagpaliban ng araw ng inyong kapahamakan. Diba? Pero sa ginagawa nila, sila mismo ang nagdadala sa sarili nila sa kapahamakan. Diba, mga kapatid? So sabi po dito, kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama na nayari sa garing at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa mga piling tupa at pinatabang guyah. Ito nga po yun mga kapatid, no? Na kung i-relate po natin, na nahuhusto sila dyan sa lahat ng kasarapan dito, pleasure sa mundong ito. Diyan sa mga, magagarang kama, di ba? Mga luxuries nila, diyan sila. Andyan yung isip at puso nila sa kayamanan, sa pleasures. Hindi po nila, brother? Puro po pagpapayaman ang gusto nila sa buhay nila. Yes. Yun nga po mga kapatid yung loving money, yung pagnanasa mo sa pera. Kasi, ang magkameron, no? Kung kunwari, tinawag ka ng Diyos na may kaya ka, di ba? Pero, the more na naghahangad ka pa, yun na yung mali. Huwag ka nang maghangad ng maghangad pa. Kasi yun nga yung ginagamit ni Satan Na-hold sa'yo, yung desire mo, yung pagnanasa mo, yung lust mo sa pera. Kasi na-idol mo po iyan. At laman din po yan, idolatry din po iyan ng iyong laman. Kasi laman mo yung naghahangad na yumaman ng yumaman. So sabi po dito, verse 5, lumilikha pa kayo ng mga walang kabuluhang awitin sa saliw ng alpa. Tulad ni David, gumagawa kayo ng mga instrumento para sa inyong musika. Nalaman natin mga kapatid, no, na ayaw ng Panginoon yung ganun. Yung akala nila nag-aawitan sila dun, no, na lumilikha pa sila ng mga musika. Tapos hindi naman naka-align yung pamumuhay nila sa Diyos, no? Grabe, nakakalungkot, no, na hindi nila nalalaman, hindi nila nababasa. Sana nababasa nila to, no? Na ayaw ng Panginoon ng ganun. Umaawit ka nga, paiyak-iyak ka pa, tas hindi ka naman sumusunod. Wala sa gawa, amen. Walang transformation. So, sabi ng Panginoon, tigilan nyo na yung ginagawa nyo, linoloko nyo lang ang sarili nyo. Ginagawang entertainment. Amen. Marami pong church na ganyan, na sentro na lang sa musika. Hindi naman yan yung mga mahalagi. Di ba sabi ng Panginoon, tigilan nyo na yan. Ang gusto ko ay magbigay kayo, ang pairalin nyo ay katarungan, pagmamahal sa inyong kapwa. Tama. Tamang pamumuhay. Matuwid. Pagbabago sa buhay.
Yan ang gusto niya. Yan ang form of worship na gusto niya. Obedience. Yung lifestyle mo centered sa Kanya. 'Di ba mga kapatid? So sabi po dito, verse 6, sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid sa katawan. Ngunit hindi kayo nagdadalamhati sa pagkawasak ng Israel. So wala nga po silang pakialam, no? Kahit sabihan nga sila ng mga propeta, di ba, marami na pong propeta ang nag-warning sa kanila, hindi sila nakikinig. Wala silang pakialam. Hindi man lang sila, wala man lang concern na mawawasak na. Pero nung yung moment na nawasak na nga po, dun sila nagsisiiyak. Ganyan ang mga tao. Kapag wala pang nangyayari, kalmado pa, sige, continue pa sa ginagawang kasamaan. Pero pag may mga nangyayari na, dun pa lang nagkukumahog na kung anong gagawin. Ganyan ang mga tao. Kung kailan yung beating the red light na, dun, yun talaga, no? Ugali ng tao yan. Nature ng tao yan dito sa mundo, which is, yan ang deception ni Satan. Diba? Yung, ano nga bang mindset yun? Yung lagi na lang late? Or yung parang lagi na lang sasabihin na, kunwari, magbabago ni sila pero hindi ginagawa. May ganyang mindset eh. Talagang mindset yan dito sa mundo. Worldly mindset yan mga kapatid. Na, ngayon, sinasabi sa Bible, Paano now yun, is, Ate yes Lynn? po, Brother Yung sa Jimmy. mga resolution ko, no? Yun. Amen. So, ang sabi nga po ng Panginoon, no, na ngayon, now is the day of salvation. Huwag mong ipagpaliban, huwag mong ipagpabukas, dahil hindi mo alam ang mangyayari sa'yo sa bukas. Yes, Sister Nika, procrastination. Yes, yan din yun. Yung procrastination. Na, sasabihin mo, hindi, bukas na yan. Pag binasa mo yung Bible, sabi nga ng Panginoon, don't boast on tomorrow, kasi tomorrow is not guaranteed. Sa halip, ang sasabihin mo, kung kaloobin pa ng Panginoon, na mangyari pa yan, bukas, na ikaloob niya pa yung bukas, mangyari. Diba? Ang kanyang will. Hindi yung ipagyayabang mo, hindi, bukas, gagawin ko yung bukas, magbabago ako bukas. Ano nangyari? Bukas ng bukas hanggang sa Puro hindi na salita, magawa. Sister Lynn, pero wala sa gawa talaga. Nasa salita lang. Kulang sa gawa. So sabi po dito, no, kaya nga't kayo ang unang magiging bihag. Matitigil na ang inyong mga handaan at pagdiriwang. Mariing ipinahayag ng Panginoong Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Namumuhi ako sa labis na kapalaluan ng Israel. Hindi ako nalulugod sa kanilang mga tanggulan. Ibibigay ko sa kaaway ang buong lungsod at ang lahat ng bagay na naroon. So kung dito po, no, yun nga po, mga empire, nation, papasakop sila sa mga kaaway. Pero ngayon, imagine buong mundo. Manyan habit. Dito yan sa mundo, yung yung parang may ningas kugon pa ba yun, yung sasabihin lang na ganto ganyan, di naman gagawin. So, talagang, dito yan nakasentro sa mundo, yung ganyang habit. Pati yung late, yung laging late sa mga deadline or laging late sa mga usapan, yan, dito yan sa mundo. Pinauso talaga. Alam mo kung sino nagpauso eh? Si Satan. Talagang prenogram niya yung mga tao na ganito yung maging mindset nila. Mindset ng isang makamundong tao. Puro salita, kulang sa gawa. Yes, amen, Sis Angel. Nandiyan na pala Sis Angel. Ayan, matatapos na po, Sis Angel. Wait lang po. So, sabi po dito, kung sa 10 lalaki ang natira sa isang pamilya, silang lahat ay mamamatay. Kapag dumating ang kamag-anak ng mga namatay upang ilabas at sunugin ang mga bangkay, magtatanong siya sa sino mang nagtatago sa bahay kung mayroon pa siyang ibang kasama. Kung ang sagot ay wala, sasabihin nito, tumahimik ka. Ingatan natin, huwag mabanggit man lang ang pangalan ni Yahweh. Diba? Wag pong gamitin in vain na walang kabuluhan ang kanyang pangalan. Sabi po dito, kapag siya ang nag-utos, magkakanda durog-durog ang mga bahay, malaki man o maliit. So sabi po dito, no, pagka binanggit po niya yan, 'di ba? Warning niya yan, salita niya yan through mga prophets, gagawin niya po yan. At ngayon salita niya, 'di ba, sa pamamagitan natin na pinapahayag po natin, gagawin po ng Panginoon yang nalalapit na pagsusunog. Talagang durog kung durog, wasak kung wasak mga kapatid. Tumatakbo ba sa batuhan ang mga kabayo? Na ipang-aararo ba sa dagat ang mga baka?
Hindi nga. Ngunit ginawa niyang lason ang katarungan at pinalitaw na mali ang tama. Yan nga po yung sinabi no, na yung matamis ginawang bitter. Yan po yun. Ito yan, dito sa mundo, ganyan ang ginawa ni Satan. Kung ano ang mali siyang ginawang tama. Kung ano ang, alam mo yun, kung anong masama, di ba? Yun ang ginawang present as mabuti. Binaliktad po talaga. Kasi alam na alam ni Satan ang word, ang salita ng Diyos. Kaya alam na alam niya yang itwist sa mga utak ng mga taong iyan. Para yun yung paniwalaan nila. Kasi nga po, mga tao, diba? Karaniwan dyan, hindi naman po talaga nalalaman ang kahulugan ng salita, ang kalooban ng Diyos. Kasi po, hindi nga po sila, ayaw nilang magpasakop sa Diyos. Sarili pa rin po nilang laman ang kanilang sinusunod. Sabi po dito, tuwang-tuwa kayo nang masakop ninyo ang bayan ng Lodebar. Sabi ninyo, tayo'y malakas at nakaya nating sakupin ang Karnaim. Ito po, yung ganito, ito po, yung pride, yung pagiging prideful ka, nakaya mo na. Diba? Yung kung i-relate po natin, no, yung akala mo yung konting karunungan mo na natutunan mo dito sa mundo, akala mo yun yung tama. Akala mo yun yung makakaligtas, akala mo yun yung totoo. Hindi mo alam, yung karunungan na nakuha mo, galing lang din yan sa ibang tao na galing lang din kay Satan. Diba? Kasi si Satan ang umiiral dun sa mga isip at puso ng mga taong iyan na may espiritu ng mundo. Diba? Walang mga Holy Spirit. Iba yung kanilang natanggap na spirit sa spirit na natanggap po natin. Sabi po dito, ngunit ito ang sagot ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Susuguin ko ang isang bansa laban sa inyo, mga taga-Israel. Kayo'y pahihirapan buhat sa pasong Hamat sa Hilaga. Ito po ay yung sakop nga po ng Israel mula sa Hilaga, pasong Hamat, hanggang sa batis ng Araba sa timog, hanggang sa timog, 'di ba? Hanggang sa dulo ng sakop ng Israel. So yun po yun mga kapatid. Diba? Sabi ng Panginoon, susuguin ko ang isang bansa laban sa inyo. Papasakop ko kayo sa kaaway para malaman nyo na ang ginagawa nyo, diba, ay kapahamakan ang dadalhin sa inyo. Na kung i-relate nga po sa atin, na diba po, mundo na po ang wawasakin ng Panginoon, na malalaman ng tao na ang Diyos na maawain, na Diyos na mapagmahal, na Diyos na mapagpatawad, ay talagang apoy, nagngangalit na apoy na. Diba? Siya ay fair, siya ay justice God, kaya ibibigay niya na yung hustisya. Sabi nga po niya, no, yung mga inaapi, katulad natin, tayo po yun, no, yung mga poor in spirit, mga talagang inaapi ng mundong ito, kinasusuklaman ng mundong ito, kinamumuhian ng mundong ito, talagang ibibigay na sa atin yung justice. Yun nga po yung nasa pahayag, no, yung tayo yung nag-uumiyak, diba, sa Panginoon, na, alam mo yun, na tayo'y palayain na dito sa fallen body na ito, sa fallen world na ito, dahil napakasama na po talaga. Hindi na po nakikinig ang mga tao. Pero habang wala pa po siya, talagang para sa Panginoon, itong misyon na palaganap ang Kingdom Gospel, di ba? Yan po kasi nasa Matthew, na the Kingdom, Gospel of the Kingdom will be preached to all nations and then the end will come. Yan na po yun eh. Pag na-preach na po yan sa buong mundo, diba? Which is nangyayari na po kasi online na po tayo, no? Napipreach na po yan, yung Kingdom Gospel. Sa Western, marami na talagang nagpipreach ng Kingdom of God ang kanilang ang turo po nila. Dito po kasi sa Pilipinas, medyo hindi pa po kasi talaga. No, dito sa Asia, lalo na sa Asia ay napakaraming Diyos-Diyusan, di ba? Sa mga iba't ibang bansa. So, kailangan po talagang ma-preach din po talaga itong Kingdom Gospel. Marinig din po nila ito, mataniman sila, para ngayon, wala silang maipakangatuwiran sa Panginoon sa Great White Throne Judgment na hindi sila napangaralan, hindi sila nahatiran ng Kingdom Gospel na totoong kalooban ng Diyos. Which is, kailangan po tayo ay magrepent, magbago, at ibigay ang ating buhay sa Diyos para Kanyang mabago at mapabanal. Para nandito na tayo sa Kanyang kaharian kasi mirror po ito mga kapatid. Kung hindi po kayo mapapabilang dito sa Kingdom of God, diba, hindi rin po kayo mapapabilang doon sa Kingdom of Heaven kasi mirror po yun. Iisang kaharian pero mirror. Kailangan mapabilang ka dito. Dito pa lang, kailangan ay, diba, ma-forgive na tayo dito, diba, maayos na tayo dito, mapabanal na tayo dito. Para sa pagtutubos ng Panginoon, masama po tayo. So yun lamang mga kapatid, nawa po, no, marami po tayong natutunan dito sa ating na topic at
Baka may gusto po kayong idagdag? Sister Rin, about nga dun sa Save by Grace, yun nga no, sister, may naano lang din ako na gusto kong di ba kahit na anong sabihin mo sa mga tao or maglumpasay ka pa dyan, umiyak ka pa dyan, magpakamatay ka pa, di ba? Hindi ka kasi nila papakinggan eh, kapag talagang, alam mo yun, yung bulag sila sa katotohanan, yung talagang, alam mo yun, yung tipong ikaw yung nagano sa kanila, nag-entertain na, nagbibigay ka lang ng payo, kumbaga ganun, na binibigyan mo sila ng payo, tapos kung ano pa yung katotohanan na sinasabi mo, yun pa yung ginagawa nila na mali. Yun pa yung hindi nila pinapaniwalaan. So, yung mas pinapaniwalaan pa po nila, yung Save by Grace, yung nagtuturo sa kanila sa simbahan, ganun. Yung akala nila, they think they are saved, but tingnan mo, wala naman sa gawa. Tsaka, akala kasi nila, sister, na ligtas na sila, porket ganun, na may mga kinukuha lang sila sa Bible verse na, alam niyo yun, yung cherry picking Bible verse na kumukuha sila doon ka, doon kasi nila pinaniwalaan yung hindi naman nila binabasa ng full context. Kaya ang mas maganda kasi diyan na binabasa po natin ng buong full context ang Bible para po mas lalo nating matutunan ang salita ng Panginoon para hindi tayo ma-deceive. Tayo mismo ang umanap sa salita ng Panginoon para hindi po tayo aasa sa kung sino mang tao kasi ano po yan, idolatry po yan. Yung ganun po, yung maano ka sa tao, naghanap ka ng gusto mo na matuturuan ka nila, ganun. Hindi ganun, kaya we are the church, we are the temple, kaya tayo ang umanap sa salita ng Panginoon at tayo yung magbasa ng salita niya ng full context, hindi yung yung cut ka lang ng Bible verse, parang ganun. You need to read the full context po. Yun po, Sister Lynn. Yes. Brother Ron, baka may gusto din po kayong i-share? Hello lang po. Yes. So, ayun po no, tulad nga ng nasabi ni Brother Anthony, mga kapatid, na kasi po, pero Brother Anthony, yung sinabi mo kanina, wag naman yung magpakamatay, alam mo, murder yun. Wag ganon. Yes po. Oo. Hindi, Pero kumbaga yun lang, nga, Sister tama yung Lynn. sinabi mo na kahit maglupasay ka dyan, kahit tawag dito, kahit anong gawin mo, hindi natin mababago. Hindi natin mababago ang isip at puso nila. Tayo lang ay nagtatanim, nagpapaalala, nagwa-warning, nagre-rebuke sa salita ng, di ba, ito pa rin, hindi tayo lalabas outside of authority ng Panginoon. Dito pa rin sa salita niya, yung salita mismo ang magre-rebuke sa kanilang mga pamumuhay. Kaya nga, di ba, nababanggit dito, no, ang sabit, talikuran nyo na yan, yung mga masasama yung ginagawa. So, hindi po sa atin yun, hindi natin salita yun. Binabasa lang natin yung salita niya, hinahatid lang natin ang salita ng Diyos. So, yun nga po, no, nakakalungkot lang na yung iba po kasi ay akala po nila pag nahatid sa kanila, papaniwalaan nila, yun na yun. Sabi nga po, di ba, yung may nag-testimony no na nasa Hill, karamihan po doon na naniniwala po dyan sa OSAS, di ba? Pero hindi naman po naihatid sa kanila ang tunay po na mamuhay ng may kabanalan, na ang Diyos ay galit sa kasalanan, na just God po siya, 'di ba? Holy po siya, kaya 'di ba, which is lininis ka na sa kasalanan, 'di ba? Hindi ka na para magrumi pa diyan. Gusto niya malinis ka na niya dito sa kanyang kaharian, 'di ba? Para kanyang maligtas, matubos. So 'yun po mga kapatid, no, Sis Angel. Hello po. Hello, Sister Angel. Blessed evening po. Ayan, blessed evening mga kapatid. Isang mapagpalang gabi sa lahat. Sir Jonathan, pa-request lang po ako ng kanta. Salamat po. Siguro mag-start na po tayo. Ako po'y magta-topic ng John 3. Ang gagamitin ko pong version is ASD version. Alam ko po mga kapatid, ito mga ilang beses na natin to na topic. Paulit-ulit na lang po natin to na topic. Ito po'y itatapik kong muli kasi alam kong may mga bago na kahit papano nanonood sa atin. Ayan, tungkol sa muling kapanganakan. May isang taong nagngangalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos dahil walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo maliban kung sumasa kanya ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak muli." Nagtanong si Nicodemus,
Paanong maipanganganak muli ang isang taong matanda na? Hindi siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipapanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu." Ang ipanganak sa pamamagitan ng tao ay pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Mga kapatid, dito po, inaano po ng Panginoon dito na kailangan daw po nating muling maipanganak. Ito pong sinasabi dito na muling maipanganak. Siyempre, tayo ay pinanganak, physical na. Yes. Pero may pangalawa tayong panganak. Ito na po yun. Dito na po yung papasok ang pagiging born again by the Spirit. At paano po ba masasabing born again by the Spirit? Ito po yung renewal natin sa panibagong buhay na tatahakin natin sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Kailangan nating maging born again o maipanganak muli, pero hindi na po pisikal. Maipapanganak po muli by the Spirit. Sa banal na espiritu na po ng Panginoon. So, ang ano po dito, kailangan mong maipanganak. Kailangan nating ma-renew. Paanong pagre-renew po ba ang gagawin? Tatalikuran ang masamang gawain natin sa mundong ito, babaguhin natin yung mga dating gawain natin at ito'y papalitan natin ng naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kasi po, renewal, ito po'y ibig sabihin, new creation na tayo. Hindi na po tayo kasama sa mga taong mga makumundo, hindi na po tayo nabibilang sa mga taong namumuhay pa rin po dito sa mundong ito. Tayo po ay mamumuhay na naaayon sa Panginoon. Tayo po ay mamumuhay na nang sumusunod na tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon. Dito na po yun, nililinis na po tayo dito ng ating Panginoon. At ang sabi po dito, verse 7, kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli. Ang hangin ay umiihip kung saan nito gusto. Naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan pumupunta. Ganoon din ang sino mang ipanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu, 'di ba? Hindi naman natin pinili yung ganito. Pero ang Panginoon ang pumili sa atin. Ang Panginoon po yung nagdala sa atin dito. Ang Panginoon po yung nagbigay sa atin ng pagkakataon upang baguhin natin ang ating pamumuhay at upang maipanganak tayong muli sa banal na espiritu. Verse 9, nagtanong si Nicodemus, paano pong mangyayari iyon? Sumagot si Jesus, isa kang tanyag na tagapagturo sa Israel, pero hindi mo ito alam. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ipapahayag namin ang nalalaman at nasaksihan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap, 'di ba? Hindi po, kung sa New Testament po, hindi na po nila tinatanggap kung ano man po yung paliwanag o mga sinasabi ng Panginoon sa katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Dito din po sa generation natin. Yung mga nasaksihan, yung mga naranasan, yung mga pakatotoo na inano po sa atin na totoo ang Panginoon, na kahit paulit-ulit po natin ikwento sa mga tao, sa makamundong ito, sa mga makamundong tao, hindi po nila ito paniniwalaan. Kasi po, may veil pa po yung kanilang mga mata. Hindi pa po nabubuksan sa katotohanan, kaya hindi nila paniniwalaan kahit ano pong sabihin pa natin sa kanila na totoo ang Panginoon. Hindi nila ito kayang
kayang paniwalaan kasi hindi pa nila nararanasan. Pero tayo na nakaranas sa presensya ng Panginoon, tayo yung nagbibigay testimony sa kanila, tama, Sis Nika, na tayo magbibigay testimony o pagpapatunay na ang Panginoon ay totoong buhay. Diba? At ang sabi po dito, kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit, 'di ba? Kahit ano pong sabihin natin na tayo'y napanaginipan natin na ang Panginoon ay nagpakita sa atin, nagbigay vision sa atin, hindi po ito paniniwalaan ng mundong ito na bulag sa katotohanan. Ang tanging makakaintindi at makakaunawa lang po sa atin ay yun may totoong paniniwala din sa Panginoon na meron din talagang banal na espiritu sa kanilang buhay. At ang sabi po dito, walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. Sinasabi pa ni Jesus kung paano itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang ay ganoon din naman ako na tao na dapat ding itaas upang ang sino mang sumasampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yun. Ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yun. Ito po yun, kung ang sumasampalataya sa Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero mga kapatid, hindi pag sinabing sumasampalataya, sumasampalataya, yun magdadasal ka lang. Hindi po yung ganun lang ha. Kailangan po, pag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, ay dapat po ang buhay mo ay nabago. Dapat po ang buhay mo ay namumunga ng naaayon sa ating Panginoon. Hindi po yung basta sinasabing sumasampalataya na nagdasal ka lang. Hindi po yung ganun. Kailangan po may pagbabago tayo sa ating buhay. At ang sabi po dito, verse 16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ito po yun mga kapatid. Nagkatawang tao ang ating Panginoon upang iligtas ang mundong ito. Upang ibigyan ng kaligtasan. Siya po yung naging redemption eh. Siya po yung naging natin eh, tawag dito, yung nagbayad ng utang ng ating buhay, sa ating mga kasalanan. Siya po yun. Siya po yung naging kabayaran upang mailigtas ang mundong ito sa mga kasalanan. Siya ang naging kabayaran. 'Di ba? Yes, living sacrifice. Amen. At ang sabi po dito, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa kanya ay hinatulan na. Ito nga po yun. Yung mga taong tapat na sumampalataya, naglilingkod, at ibinigay din ang buhay sa Panginoon, kung paano pong ibinigay ng Panginoon ang buhay niya para sa atin, ay tayo ay may kaligtasan po. Pero ang mga taong hindi sumasampalataya sa ating Panginoon, na hindi nila tinatanggap ang salita ng Panginoon, ay sila'y hinahatulan na. Dito pa lang sa mundong ito. At ang sabi po dito, hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos. Saan ako? Sorry, nawala ako.
Dahil hindi sila sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ang Panginoong Hesus po ang nagbigay ilaw sa mundong ito. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang kanilang ginagawa. Ito na nga po yun, kahit ano pa pong pilit natin, ibigay yung liwanag ng Panginoon, ibigay yung liwanag na salita ng Diyos, hindi po lahat ay tatanggap nito. Kasi nga po, mas inuuna nila yung desire ng kanilang pamumuhay, yung kagustuhan ng kanilang mga laman. Kaya kahit po ipagsiksikan, ipagduldulan natin sa kanila ang salita ng Diyos, kung ang puso nila ay sarado at ang kanilang mga matay nakapiring, hindi po nila ito makikita ang katotohanan ng salita ng Diyos at hindi nila mararamdaman ang totoong pagmamahal ng Panginoon. Kasi mas pinipili po nila na manatili sa kadiliman dito sa mundong ito. Ayaw nilang buksan ang kanilang mga mata upang makita nila ang katotohanan na ang mundong ito ay nababalot ng kadiliman. Ayaw nilang hanapin ang liwanag na ang tanging magbibigay sa kanila, magbibigay sa lahat, ay ang Panginoon lamang. Ang salita ng Panginoon lamang. At ang sabi po dito, dahil masama ang kanilang ginagawa, verse 20, ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag. Dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga ginagawa. Ito na nga po yun, mga kapatid. Kaya ayaw nilang tanggapin ang liwanag na binibigay ng salita ng Diyos dahil ayaw nilang malantad yung ginagawa nilang kasamaan. Ayaw nilang malantad yung mga maling ginagawa nila, kaya ito'y hindi nila tinatanggap. At ang sabi po dito, ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang malaman ng lahat na ang mabuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. Amen. Si Jesus at si Juan. Verse 22, pagkatapos nito, pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa ibang lugar ng Judea. Nanatili sila roon at nagbautismo ng mga tao. Nagbabautismo rin si Juan sa Enon, malapit sa Salim. Dahil maraming tubig doon, pumupunta sa kanya ang mga tao upang magpabautismo. Hindi pa nakakulong noon si Juan. Ngunit, nagkaroon ng pagtatalo ang ilang tagapagsunod ni Juan. Ang isang Hudyo tungkol sa pagbautismo. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, Guro, ang kasama niyo sa kabila ng ilog Jordan na ipinakilala ninyo sa mga tao na nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang halos lahat ng tao. Sumagot si Juan, Shalom, Sister Jane. Have a blessed night. Sumagot si Juan, walang magagawa ang tao kung hindi ipinahintulot ng Diyos. Kayo na rin ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako si Kristo. Isa lang akong sugo na nauna sa kanya upang ipahayag ang pagdating niya, Mga kapatid, may revelation sa akin dito kanina. Habang inulit ko siyang basahin. Dito sa New Testament, si Juan, siya yung naging daan upang maipakilala ang Panginoon sa lahat ng tao na magliligtas sa mundo. Dito po sa generation natin, para din po tayong si Juan. Tayong mga nagsasalita ng katotohanan sa salita ng Panginoon, tayo naman po ay nagbibigay daan din, inilalatag natin yung daan ng Panginoon, inilalahad natin ang katotohanan tungkol sa kanyang salita, ibinibigay natin sa mga tao ang lahat ng ito upang maging handa sila. Dahil nais nating maging handa din sila sa pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo po ang naging isang Juan din na naglalatag ng daan
para sa mga taong nais nais maligtas. Tayo ang ginawang daan ng Diyos, tayo ang ginawang daan ng Panginoon upang maligtas din sila. At ang sabi po dito, verse 29, kagaya sa isang kasal, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. At ang abay na naghihintay ay natutuwa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganoon din sa akin. Tuwang-tuwa ako ngayon na lumalapit na ang mga tao kay Jesus. 'Di ba? Dito po yung parang makikita natin yung mga taong lumalapit sa ating Panginoon. Ito'y parang mga parang ikakasal, 'di ba? Para silang ikinakasal sa ating Panginoon. Nakagaya din ginagawa natin na 'to. Ikinakasal po tayo sa Panginoon. Sa mga ginagawa nating na paglalahad ng katotohanan at pagbibigay ng liwanag sa lahat ng nakikinig, dito po'y para din tayong kinakasal na sa ating Panginoon. At ang sabi po dito, kailangang lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan. Dito po kailangan po natin ang Panginoon ang maitaas, hindi po ang mga sarili natin. Hindi po tayo ang dapat itaas dito ng mga nakikinig sa atin, kundi ang kailangan maitaas dito ay ang Panginoon. Siya lamang ang itataas natin dito dahil siya lamang po ang makakapagligtas sa atin, hindi po tayo. Kaya kailangan ang Panginoon, sa araw-araw nating ginagawa, sa araw-araw ng buhay natin, siya lamang ang ating itataas. Ang nagmula sa langit. Verse 31, sinabi ni Juan, si Kristo'y nagmula sa langit. Kaya dakila siya sa lahat. Tayo naman ay tagalupa na nagsasalita tungkol lang sa mga bagay dito sa lupa. Ngunit si Kristo na nagmula sa langit ay dakila sa lahat. Ipinapahayag niya ang nakita at narinig niya sa langit. Ngunit ilan lang ang naniniwala sa kanyang pahayag. Ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ng Diyos. Sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos. Dahil lubos na ipinagkaloob sa Kanya ang banal na Espiritu. Para din po tayong ito, para din po tayo ang Panginoon na naglalahad ng katotohanan sa salita niya na tayo ay napupuspos ng banal na Espiritu. Tayo ay walang takot na kahit marami po tayong nararanasan na persecution, na anuman ang sinasabi ng mga tao sa atin, tayo ay patuloy pa rin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At ang sabi po dito, mahal ng Ama ang kanyang anak at ipinailalim sa kapangyarihan niya ang lahat. Ito po yun, na ang Panginoon natin ang nagiging mediator na po natin. Tayo'y mananalangin lamang po sa ating Panginoon at hindi po tayo mananalangin sa anuman pong mga pinaniniwalaan na mga rebulto dyan na kapag nanalangin ay maririnig sila. Pero ang tanging mediator lang po talaga natin, mananalangin lamang po tayo, ay sa ating Panginoong Hesus. Siya lamang po ang daan upang marinig ng Ama ang ating mga dasal. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, natapos na natin yung topic natin. Baka meron kayong gusto mong sabihin. Daniel, may mga insights pa kayo dyan? Ano po ate, nung kanina, nung sinabi mo nga na si John, kung iaano natin siya, ilalarawan natin sa generation natin ngayon, na siya yung nag-make way and then tayo rin yung gumagawa ng way para sa Panginoon. Inilalahad natin yung salita niya para din talaga maraming tao, marami yung Panginoon is maging ano rin sa buhay nila, na tayo rin mismo yung naglalapit sa kanila
sa Panginoon sa mga puso nila, para din magbago sila, para din tumalikod sila sa mga pagkakasalan nila. Katulad na lang po ng ginawa sa atin din ng iba natin mga naging kapatid na naglapit sa atin sa Panginoon. Ganun po. Amen. Ayan, Sister Lynn, baka ikaw may gusto kang sabihin? Kaya nga po, Sister Angel, magpasalamat tayo lagi sa Panginoon kasi lagi po nating nababasa ang salita niya at nasi-share po sa mga brother and sister po natin. And we thankful po na nagising tayo sa katotohanan. Kaya thank you Lord po talaga. Amen. Ayan, Sister Lynn. Amen. Yun nga no, sister, mga brothers and sisters. Ito kasi yung favorite verse na po na Verse sa is repeating verse, 'di ba? Yung dito sa For John God 3, so loved the John world. 3:16. Yes. Ito yung Pero pinaka-favorite nila. yes, pero kung yun nga babasahin mo, yung nasa unahan niya nung chapter, you must be born again first, 'di ba? And then sa huli, ito importante din no, mabasa nila yung last verse, yung 36, whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. So, hindi po sapat na believe lang kasi even demon, 'di ba? Naniniwala sa Oo, Panginoon. naniniwala. Anong kaibahan mo sa kanila kung naniniwala ka lang? So, Amen. sabi dito, you must be born again and you must obey. 'Di ba? So, and then fruit, 'di ba yung fruit ng ng spirit sa iyo Spirit. kasi nga naman ikay hindi na sa laman, 'di ba, kundi sa spirito na. So siya na yung kumikilo, siya na yung nagbubunga sa iyo. So ikay ay may na, fruit. Yun ang no. At we are blessed kasi nalalaman natin talaga yung buong konteksto ng salita, yung buong kalooban ng salita at tama natin na na-apply, tama nating na i-share, 'di ba, para hindi ma-mislead yung mga tao. Kasi alam naman natin pagka mali nga pong naipahayag ay mali na, wala na. Mapapahamak lahat. po, 'di ba, yung mga makikinig. Yan nga yung nangyayari dito kaya ang mga tao ay lalo pang naliligaw dahil dun sa mga, 'di ba, na-topic mo yan sis Angel, yung sa Ezekiel ata, yung mga Ezekiel, shepherd. Mga Oo, shepherd. yung yung alam mo yun, yung dapat maglilid sa Panginoon nalid pa sila sa Nalid pa sa sa mali. sa mali. Oo. Ito yung So, yun parang lang, ito mga yung, kapatid. para ito yung mga naging din natin. Naging kasamahan din natin na nalid na sila sa Panginoon pero mas pinili nila ang tumalikod sa katotohanan Yes, tungkol yun sa ang salita ng nakakalungkot. ating Panginoon. Yes. Yun. Ayan mga kapatid. Sis Nika, baka meron kang nais sabihin. Nais. Sister, yun nga po, sister, no? Kasi yung mga tao, kahit makaano lang sila ng persecution or yung mga lang nila ba, nagawa nilang kasalanan, ganun, Naliligo yan. tumatalikod na po sila. Ganun. Anthony, naliligo ka? Unahin mo muna yung pagpapaliligo mo. Naririnig namin yung tubig. Amen. Ayan. Ayan, mga kapatid, baka may gusto pa kayong sabihin? Kung wala na, pwede na tayong magdasal. Daniel, pwede ka magdasal? Hello, sis Aya. Hi, Sis Aya. Ang cute ni Ang cute Anthony. ni Anthony. Oo Baka nga naghuhugas, sis Angel, baka naghuhugas lang ng plato, kaya kamay. Hindi, sabi niya kanina maliligo siya. Maliligo Nabasa siya. ko yung Ah, chat sige. niya. Oo. Oh, Sabi sakto, niya Brother maliligo Anthony. siya. Tapos na tayo. Tapos na Patapos tayo. naman na tayo. Andiyan ba si Brother Daniel? Kung wala. Ayan, siguro mag-pray na tayo mga kapatid. Ako na lang ang magbibid ng Ayan. Tayo yumuko at ipikit ang ating mga mata. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa gabing ito na kami po'y muling inyong pinagsama-sama hindi sa aming mga laman, kundi sa aming mga espiritual. Panginoon, maraming salamat po na ang bawat isa'y ginagabayan mo sa maghapong ito. Maraming salamat kasi hindi mo pinababayaan kung sa mga pinagdadaanan namin na mga battle. Lagi kang nandyan, nakagabay, at kami hinahatak pabalik sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa lubos at labis na pagmamahal na ipinararamdam mo sa amin, na kailanman hindi kami nangungulila sa pagmamahal sa iyo. Maraming salamat, Ama, sa buhay ng aking mga kapatid na patuloy na nananalig at matatag ang pananampalataya sa inyo. Lord, huwag niyo po silang pababayaan, panatilihing matatag at nagliliyab at umaalab
ang banal na espiritu sa kanila. Pakaingatan niyo rin po, Panginoon, ang kanilang mga pamilya. Patawarin kami sa mga pagkakasalang aming nagawa, sa mga pagkakamaling aming nagagawa. Alam namin, Panginoon, na kami po'y nandito pa sa kasamaan ng mundong ito dahil alam namin na ang atak ng kaaway ay talagang patuloy at talagang tumitindi. Kaya, Panginoon, kami po'y humihiling sa iyo, nagmamakaawa sa iyo, Panginoon, na kami iyong yakapin, hawakan na mahigpit upang hindi kami mahila ng kaaway. Lord, kaawaan at patawarin mo pa rin po ang mundong ito. Kaawaan at patawarin mo ang mga taong matitigas pa rin ang mga puso sa katotohanan sa inyong salita. Kaawaan at patawarin ang mga taong bulag pa rin sa katotohanan at hindi pa rin nila nais buksan ang kanilang mga mata upang makita ang katotohanan sa mundong ito na nababalot ng kadiliman. Nawa, mapihit ang kanilang mga puso na hanapin ang inyong salita na nagbibigay buhay, nagbibigay ilaw para sa lahat. Panginoon, ang inyong salita ay nagbibigay ilaw, lampara sa aming mga paa, patungo sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming niyayakap at dinadalisay ang puso ng bawat isa sa amin. Nawa, ang bawat isa sa amin na anuman ang nararamdaman, Lord, kung anuman ang mga karamdaman ng bawat isa sa amin, pati na rin ang bawat pamilya namin. Lord, hilumin mo po ang mga karamdamang nararanasan namin. Panginoon, ikaw lamang po ang maitataas sa amin sa araw-araw. Ikaw lamang po ang pupurihin namin sa buhay ng bawat isa sa amin sa araw-araw. Ikaw lamang ang dadakilain. Ikaw lamang, Panginoon. Hindi ko na po hahabaan ang aking panalangin. Kami nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Dinggin ang bawat panalangin ng bawat isa sa amin. Panginoon, hindi na po tungkol ito sa amin, kundi ang lahat ng ito ay tungkol na po sa inyo. Hindi na po kami naghahangad ng kung anumang kagustuhan namin dito sa mundong ito. Ang tanging hinahangad na lang po namin ay ikaw, ang iyong pagbabalik. Muli, maraming salamat po. Heavenly Father God, through our Lord Jesus Christ, the Father, the Son, and the Holy Spirit, one living God. Amen. Amen. Shalom po. Shalom everyone. Shalom everyone. Kita po tayo bukas. Sige po. Kita-kita po mga kapatid sa Shalom podcast. po. May live po sila sa Ready Sika, for sleep tapos po. may podcast tayo sa